Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi po sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Allow me to read it before I pray. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. In Christ Jesus. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. Hallelujah. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala. Pero sa lahat ng sitwasyon, idulog mo sa panalangin nang may pagpapasalamat. Sabihin mo sa Lord ang lahat ng mga request mo sa Kanya. Tonight din po ang gagawin po natin. We will present our request to God by prayer and petition with thanksgiving. Samahan niyo po ako na manalangin. Dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos na mabuti at tapat, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagpupuri, Panginoon. Walang hanggang pagsamba. Tanging sa iyo lamang po namin ibinibigay ang lahat ng karangalan. Maraming salamat po sa minsan pang pagkakataon na muli po naming maranasan ang iyong pagsama at ang iyong pagkilos. Marami pong nangyari ngayong araw na ito. Hindi ko po alam kung may mga takot, mga alalahanin, mga kabigatan. Baka may mga nagalit, nawalan po ng temper, Lord. Baka meron kaming hindi nakasundo o may hindi pagkakaunawaan. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Humaharap po kami, nagpapakumbaba. Inaamin po namin ang lahat ng mga kamali ang aming nagawa. Inaamin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga kasalanan at humihingi po kami ng tawad sa inyo. Padaluyin mo po ang banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo at pakabalutan ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Dalisayin mo ang pusong ito. Lord, purify our hearts. Purify us. Nagsusumamo po kami sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami. Nais po naming maging isang malinis na sisidlan sa gabing ito. We want to be, Lord, a vessel of your glory and of your honor. Ngunit hindi mo kayang kumilos sa isang sisidlan na hindi handa, sa isang sisidlan na may karumihan. Kaya Lord, we are here. Cleanse us. Cleanse your people. Sanctify us, Lord. In Jesus' name. Hayaan mo po, Panginoon, hallelujah, na ang mga pangako mo ang i-claim po namin tonight, that you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. And your forgiveness is here. Your forgiveness is real. Panginoon, salamat sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa isang bagong puso na pinagkaloob mo po sa amin. Dalangin ko po na sa buhay ng bawat isa, malaya kang kumilos sa gabing ito. Malaya kang mangusap sa kanila, Panginoon, at magpakahayag ka sa bawat salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Lord, ang bawat salitang ito ay magiging isang binhi, Panginoon, na maitatanim sa pinakamalalim at pinakamatabang parte ng aming mga puso. And it will continue to grow, Lord. And it will continue to grow
Yayabong ang mga salitang ito, mai-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon, upang kami po ay maging matagumpay na Kristiyano. Mananagumpay po kami, Panginoon, kaming iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord. May you all cover us tightly with your most precious, powerful blood. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Anoint me, anoint your word, anoint every heart na manonood po ngayon. In Jesus' name, mangungusap po kayo sa kanila. Tinataas ko po at dinadalangin sa iyo ang live stream namin ngayong gabi, Lord. In the name of Jesus, malakas na presensya mo ang inaasahan po namin. Ang kilabot ng iyong presensya ang mararamdaman po namin. Lord, hindi maikli ang iyong kamay. Kayang-kaya mong abutin, Panginoon, ang mga taong ito. Kahit magkakahiwalay po kami physically. But Lord, thank you for this TikTok platform na ginagamit mo, Lord, upang abutin ang hundreds of people and thousands of people na nakakapanood dito sa live sa platform po na ito. And I pray, Lord, hallelujah, hayaan mo na hindi mawala ng saysay, Panginoon, ng oras na ilalagi nila dito. Dalangin ko lahat ng mga nagjo-join, kung sino ka man sa oras na ito, kilala ka ng Diyos. Alam ng Panginoon ng buhay mo, walang aksidente kung bakit ka nanonood ngayon. Sapagkat may inihandang bagong bagay ang Diyos para sa iyo. Kung sino ka mang nanonood na may sakit at karamdaman, kung sino ka mang nanonood na may kabigatan sa iyong puso, hayaan mo na ang Diyos ang maghilom sa iyo. Hayaan mo na ang Diyos ang umayos sa iyong buhay. Ang Diyos ang magbigay ng kagaanan sa matitinding problema na iyong hinaharap. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Ako ang iyong Diyos. Lumapit ka sa akin, tumawag ka sa akin at ako ay tutugon. Yan po ang pangako ng Panginoon. Lahat po tayo ay tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. If you're a first-timer tonight, if this is your first time to watch this live stream, welcome to the family of God. Gustong iparana sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang walang katapusang biyaya. Lord, hayaan mo po hipuin mo ang mga taong ito. I declare that today is the day of their transformation. Today is the day of their salvation. Maraming salamat po, Panginoon. Magpadala ka pa ng maraming mga taong nawawalan ng pag-asa, mga taong may mabibigat na pagsubok sa buhay. They will encounter you here, Jesus, here in this platform, Lord. Hindi nila inaasahan, Panginoon, may gagawin ka sa kanilang mga buhay. Pawiin mo po ang luha ng mga taong umiiyak ngayon. Pawiin mo po ang mga kalungkutan, Panginoon, ang lahat ng takot, ang lahat ng pag-aalala sa pangalan ni Jesus. Be with us all throughout, Lord, ng program po namin ngayong gabi. In Jesus' name, humihingi po kami ng iyong pagsama at paggabay. Gumawa po kayo ng himala. Gumawa ka ng mga bagong bagay. Wini-welcome po namin kayo, Panginoon, sa live stream na ito. Anoint every part of this program. As we study your word, as we meditate your word, we are all your student, O God. Samahan mo kami, Holy Spirit. Kayo po, Panginoon, na maging teacher, ang comforter namin, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat. And to you, we entrust everything sa iyo, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! God is good. Praise God. Hallelujah. Praise God po. Ayan, so gusto po nating i-welcome ang lahat po ng ating mga first-timers. Thank you so much, Beiru. Wow, may teddy bear. God bless you. Gusto nating i-welcome lahat ng mga first-timers po natin for tonight. Kung sino man po dito ang mga first-timer, pwede po ba kayo mag-type ng me at kung saan po kayo nanonood. Hello po, Lynn. God bless you sa... okay. Lynn, chat mo ako para matawagan kita at maipag-pray. Okay? I'll pray for you. So, yeah. Hello po, Daryl. Yan si Wild MC from Laguna.
Si Beiru from Taiwan. Amen. Hello po. Yan, si Heart, ganyan, from Armenia. Jel from Bacolod, Zel from Novaliches, Vanish from Qatar, Marge. Sino ba? UGC, hello. Yes, from Batangas, Adi from Batangas. Yat, Santa Maria, Bulacan. Saan ka sa Santa Maria, Bulacan, Yat? Tiga Santa Maria, Bulacan lang din ako. Ayan. Si Cutie Mel from South Korea, Edreline from Pangasinan, Jane from Bindoro, Ru from Pangasinan, Aris from Tuguegarao. Yan. Kay buhangin lang ako ngayon. Praise God. I-welcome po natin ang lahat ng ating mga first-timers. Praise God. To God be the glory. Ayan si Dabi. Tiga buhangin ka lang din, Dabi. Ayan, magkapit bahay pala tayo. Tiga saan ka dito, Dabi? Ayan, sa wakas, may kapitbahay na ako bukod kay Ate Rose. Ate Rose, meron na tayong kasamahan dito from Pulong Buhangin. Hello, Ron, from South Korea. Jel, hello po. Welcome po kayo dito. Lahat po ng mga first-timers. Sige, welcome natin lahat ng mga first-timers. We are so blessed to have you. Okay. PUP student ka. Meron din kaming mga dito. Thank you. Meron akong mga kasama dito sa church na nag-aaral din dyan sa PUP. Wow! Praise God! Talaga? Wow! Nakakatawa naman. LG positive girl. Nakakatawa. Ang daming pagbabago na ginagawa ni Lord. Ayan po. So, welcome po kayo. Tapos, mga kapatid, ayun po. Pwede kayong mag-join ng group chat. Pwede kayong mag-join po ng atin pong community. Mag-chat lang po kayo sa akin. Okay? Mag-chat lang po kayo sa akin para makapag-join po kayo. I will send you the link. Okay? Hello, Eri. Ayan. So, mag-chat lang kayo sa akin para ma-send ko po sa inyo. Lalo na yung mga kapitbahay natin dito sa Santa Maria, Bulacan. Yan. God bless you. Kasi simula pa lang po. Nakakatuwa naman. Talagang pinapalago at pinapadami tayo ng atin pong Panginoon. To God be the glory po. So, mag-follow lang po kayo sa akin dito. Thank you, Ate Abby. Oy, Ate Abby, na-miss kita. Ate Abby, hello. Kamusta po? Ayan. Ingat po sa lahat ng mga pauwi galing work. Hello po, Miles Echo from Moscow, Russia. God bless you. So, ito pong live stream po natin ay nagsimula noon pong July 28. At 5 buwan na po tayo ngayon existing and thriving, multiplying for the glory of God. At yun, dumadami po talaga ang mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos. Hello, Dabi ulit. Si Ate Ito tunay na Dabi. Yan. See you sa Siquijor. Una akong pupunta sa Dumaguete, tapos sa Siquijor. Pero bago yon, pupunta muna ako ng Taiwan. Okay? So sa Taiwan, from February 9 to 22, kita-kits tayo dyan. Tapos, February 23 sa Dumaguete. February 24 to March 1 ata sa Siquijor. So, parang buong February ko nasa labas ako. Ganyan. Pero magde-devotion pa rin tayo. Magla-live pa rin po tayo. Okay? Don't worry po. Parang nakabook na ako eh. Teka lang. Kasi lang to, blessing lang talaga ni Lord. May ginamit lang si Lord na tao na actually talagang pati sa hotel. Praise God. Teka lang. Nasaan ba yun? Sa Taipei. Sa Dumaguete, parang 1 araw lang po kami dyan. 1 araw lang. Oo nga. Naku po, parang kasya ba sa maleta ang thick coat? Okay. So ito, saan ba to? Teka lang. Yung hotel ay sa Hotel Midtown Richardson. Ayan. Hotel Midtown Richardson. Sana makapunta ka rin sa Japan. Amen. Pag-pray natin, no? Pag-pray natin. Alam niyo 'yon, mga nasa Taiwan, Hotel Midtown Richardson.
So yan, dyan po ako mag-i-stay from February 9 to 22. Ayun. So, kita-kits, mga ka-heart to heart sa Taiwan. Marami na po tayo dyan. Mag-join kayo ng group chat. Okay? Sa Dumaguete po ay sa February 23. Pag-uwi ko ng February 22 dito from Taiwan, kinabukasan sa Dumaguete naman. Tapos diretso kami ng Siquijor. Ayun po. So yun, sa Hotel Midtown Richardson po ako mag-i-stay. So see you po mga kapatid. Amen? So yun mga kapatid, maraming salamat dahil tunay po na sinasamahan tayo ng ating pong Panginoon. And we are so excited. We are so excited. Meron dyan JIL sa Japan. Opo. Yes. So tawag tayo, Geraldine, tapos si Dabi sa Siquijor. Amen. Alam niyo itong pagta-travel natin, may purpose pa rin tayo dyan. We are not just traveling just to enjoy, no? Pero ang pinakagusto ko po talaga ay makapag-share at makapag-encourage ng mga tao. So if ever man na pupunta ako sa mga lugar nyo, sana po ay makita ko po kayo. So kita-kits po tayo ha, kita-kits po tayo dyan. Okay, so mga kapatid, dako na po tayo sa atin pong devotion, pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, so tayo po ngayon ay nasa Genesis chapter 9. Yeah, thank you Ate Abby, see you sa Malaysia. Yan ang susunod kong target Malaysia and Singapore. Kasi marami na rin tayong dyan, community. Thank you, Byong. So yeah, see you po dyan. Praise God. Wala pa po, pero i-sked natin yan. Ayan, si Ate Candy, lilipad na ng Singapore yan Di ba? Hello, ayan. No more believe faith. Paano bumalik kung pinangatawanan ko na ang pagbabackslide? Ayan, hindi habang buhay mong pangangatawan ng pagiging isang backslider. Kasi merong magandang planong nakalaan ng Panginoon para sa iyo. Alam mo ba na maraming mga backsliders dito sa community? And surprisingly, nung nanood sila dito sa TikTok, nagkaroon ulit ng fire at ng passion sa kanilang mga puso. So, it's not forever. No? You are welcome here. Gusto ka naming makilala ka pa dito, no more believe faith. Hanggang dumating sa pagkakataon na hindi na no more, kundi believe faith ka na lang. Yung magiging pangalan mo dito. So yeah, gusto ko po kayo makilala po lahat. Sure, Carl Jan. God bless you. Maraming mga kabigatan sa buhay, that's part. And we are still learning, no? Tinuturuan lang tayo ng Panginoon. Lahat ng mga kabigatan po na iyan, hindi naman yan mananatili habang buhay Lilipas din po iyan. Kaya nga po pinagdadaanan kasi dadaanan mo lang. Hindi ka habang buhay na nandyan. Amen? Hello po, Liam's Corner. Okay, dadaanan mo lang yan. And after that, believe me, napakasarap ng buhay kasama si Lord. Napakasarap ng buhay. Worth it maglingkod sa Panginoon. Worth it kilalanin si Lord. Amen. So mga kapatid, before we start, okay, power tap, power share muna tayo. Sige, lahat tayo. Share, and repost. And then tap your screen and share sa lahat ng mga TikTok friends nyo dyan. At sa inyong mga story. Padamihin po natin ang mga tao na manonood sa atin na makakakilala din sa Panginoon. Thank you so much po. Okay, let's start. Genesis chapter 9. Salamat po.
Okay, so ngayon po, nasa Genesis chapter 9 na po tayo. Ayan. Ito na, ang isa sa mga pinaka-inaabangan din po natin. Kasi, right after ng flood na pinag-aralan po natin, during the time of Noah, okay, during the time of Noah, nagkaroon na po ng great flood, nakababa na po sila, nakapag-offer na po si Noah sa Panginoon. At ngayon naman po, ano ang susunod na eksena right after this? Okay? Ano ang susunod na eksena? Wala nang baha. The flood is over. The ground is dry. And a new beginning has begun. A new beginning has begun. So, ang title po ng pag-aaralan natin for tonight is entitled, The God Who Makes a Covenant. The God who makes a covenant. Yes po, kasi start lang. The God who makes, nakita niyo po ba? The God who makes a covenant. So, usapang ano tayo? Usapang covenant or pakikipagtipan, no? Sa mas mababaw, pagbibitaw ng pangako. Pero nakita nyo lumitaw? Ayan. The God who makes a covenant. So, sa Tagalog kasi ng covenant, di ba, pakikipagtipan or pakikipagkasundo, ganyan. So, the God who makes a covenant. May mga tao na bang ito na naman tayo, baka masaktan ko na naman kayo eh. May mga tao bang nangako na sa inyo? Sino dito yung pinangakuan na? Aray ko na naman tayo. Ang dami! Ang daming nangako, di ba? Pero parang masakit yung yung nakipagtipan ka na or nakipagkasundo ka na tas nawala pa rin. Sakit nun. May kasunduan ka na eh. But eventually, bye-bye. Naglaho. For sure, maraming mga tao na nangako na sa atin. Di kita iiwan. Magsasama tayo habang buhay. Papasayahin kita and all. Anong nangyari? Parang ang sarap kantahin nun eh, no? Anong nangyari sa ating dalawa? Well, that's life. Ayan na naman daw, Pas. Pero mas masakit kapag doon sa mga taong di mo ine-expect. Diba? Kelly, ano na? Napako. Sakit, no? Napakasakit. Buti na lang si Lord kapag nangako, totoo. Buti na lang, no? Si Lord lang talaga yung nangako na talagang gagawin niya. Na kapag sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya. Kapag sinabing hindi kita iiwan, hindi kita iiwan. Buti pa si Lord, pinaglaban tayo. Siya, nasaan na siya? Buti pa si Lord, no? Kaya si Lord na lang mahalin natin, mga kapatid. Sa lahat ng mga nandito po, yung mga nasawi, yung nasawi ka sa pag-ibig, alam mo na yung pakiramdam eh. Mga kapatid, wag mo namang masyadong saktan yung sarili mo. Ilang beses ka nang nasasaktan, pero minsan kasi may kasalanan tayo na rin eh. 'Di ba? Kasi hinahayaan mo na masaktan ka at saktan ka. Binibigyan mo sila ng pagkakataong saktan ka. Tama. Sabi ni Nabi, self-respect. Wag mo silang bigyan ng pagkakataong saktan ka ng paulit-ulit.
Sabi ni Natni, masakit na katotohanan, minsan kasalanan mo rin. Totoo. Alam nyo na maraming pain in our hearts. Marami. Na minsan tayo lang din ang may gawa. Or dahil lang din sa atin. Aminin natin at sa hindi. Pero kung ma-pride ka, hindi mo aaminin yun. Kung ma-pride ka, ang gagawin mo, isisisi mo lagi sa iba. 'Di ba? Sisi mo sa kanya, sisi mo dito, sisi mo dito. Lagi ko pong tinuturo dito, kapag merong misunderstanding, at kapag merong hindi pagkakasundo ang dalawang tao, hindi pwedeng isang tao lang yung may gawa. It takes two to tango. Okay? Sabihin na natin, mas matindi yung ginawa niya, pero may pagkukulang ka rin siguro. May pagkukulang ka rin. May pagkukulang din tayo. May nagawa rin tayo. So, hindi natin pwedeng isisi ang lahat sa isang tao lang. Kasi madali sa atin ang magturo. Ganyan nga yung kasalanan ni Eva at Adan, di ba? Tinuro ni Eva si Adan. Tinuro ni Adan si Eva. Si Eva, tinuro yung serpent. Wala na. Turo dito, turo. Aminin natin, may pagkakamali din tayo. May pagkukulang din tayo. Amen. May mga sakit tayong naranasan dahil lang din sa atin kasi hindi tayo marunong bumitaw. Ang lagi kong example ang isang basong tubig. Itong isang basong tubig na ito, kapag hinawakan ko siya ng ganyan, hindi naman siya mahirap. Okay naman, magaan. Ayan, pwede ko yung painumin lahat. Pero, kapag hinawakan ko to ng isang oras na nakaganyan ako, unti-unting bumibigat. At kung isang araw ko tong hawak, at kung isang linggo, isang buwan ko tong hawak, pagod, napakabigat at hirap na hirap ako. Bakit? Kasi hindi ko binibitawan. May mga sakit tayo nararamdaman ngayon dahil hindi tayo bumibitaw. Hindi tayo nagle-let go. Gusto mong magkaroon ng kagaanan yung buhay mo? Let go and let God. Let go and let God. Bitawan mo. Isuko mo sa Panginoon. Ibigay mo ang lahat sa Kanya. Marami nagpapapray dito. Pastor, pag-pray mo ko, may mga bigat ako nararamdaman. Ang tanong, binitawan mo na ba yan nagpapabigat sa'yo? O niyayakap mo pa, kaya lalong bumibigat? Sinuko mo na ba sa Diyos? O sinasabi mo, Lord, teka lang, hindi ko pa kaya. Introduction pa lang yan. Nung binitawan ko na gumaan na ang buhay ko. Tama! Di ba mas gumagaan kapag binibitawan? Kahit yung mga alalahanin mo sa buhay mo, mas gumagaan. Dati ang dami mo mga inaalala. Kaya bigat na bigat yung pakiramdam mo eh. Pero nung binitawan mo sa Lord, mas gumaan. Mas gumaan. Tama. Parang lubid na pilit hinihila, hindi binibitawan, kaya masakit. Totoo. Nakapaglaro na kayo ng tag of war, di ba? At sakit kaya sa kamay nun, tag of war. Di ba kasi hinihila mo eh, naghihilaan kayo eh. Nasasaktan ka eh, kapag pinipilit mo eh. So ito pong Genesis chapter 9. Okay, itong Genesis chapter 9 na pag-aaralan po natin. It's not just the story is not just about the end of the storm. It is the beginning of a covenant. It is a beginning of a covenant. Wala pang number 1. Yeah, introduction pa lang 'yan. So si Lord, hindi niya iniwan si Noah na parang manghuhula ba siya? Ano bang gagawin ko dito? Hindi. No, nung natapos ang lahat, nag-iwan ng Diyos ng covenant kay Noah. He speaks clearly
He blesses abundantly and He promises faithfully. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na kumakapa sa dilim. Hindi niya tayo hinayaan na, ano bang gagawin ko? Ano bang purpose ng buhay ko? Para saan ba ako nabubuhay? Alam niyo mga kapatid, kailangan nating malaman ano ang purpose ng buhay natin. If you don't know the purpose of your life, again, uulitin ko yung like ko sinasabi, para magiging cycle at routine lang yung buhay mo. Paulit-ulit. Nabuhay ka sa mundo, bata ka, maglalaro ka, mag-aaral ka, nakatapos ka ng pag-aaral, magtatrabaho ka, bubuo ka ng pamilya mo, tutuparin mo yung mga pangarap mo, mamamatay ka, tatanda ka, mamamatay ka. Ayun ang cycle ng buhay. Mga kapatid, gano'n na lang ba iikot ang buhay natin? Kailangan nating maunawaan ang purpose ng ating buhay, why we exist. Bakit tayo nandito ngayon? The purpose of our existence is to glorify the Lord. Is to know Him. Kasi hindi magtatapos sa buhay na ito ang buhay natin. Meron tayong tinatawag na eternity o buhay na walang hanggan. Ngayon, saan mo ginugugol ang buhay mo sa mundong ito? Busy ka ba? Busy ka ba? Dahil gusto mong ma-establish ang buhay mo dito sa mundo? Paano yung buhay mo sa buhay na walang hanggan? Paano ka naghahanda? How do you establish your life there in eternity? Kasi baka masyado tayo ma-attach sa mundo. Baka masyado tayo mag-establish ng buhay natin sa mundo na nakalimutan natin ang tunay na buhay doon sa eternity. Nandoon ang tunay na buhay natin. Kasi dito, saglit lang tayo mabubuhay. Ilang taon lang tayo mabubuhay sa mundo? 60, 70, 80, 90, 100 years? Pero doon, sa buhay na walang hanggan, forever. Dapat yun ang pinaghahandaan natin. Basahin ko yung verse na about treasures. Basahin ko yung Matthew 6, 19 to 21. Basahin ko. Makinig kayo. Matthew 6, 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Saan ka nag-iimpok ng kayamanan? Kapag dito ka daw nag-impok, sabi dito, do not store up for yourselves treasures on earth. Hindi masamang mag-ipon. Hindi masama na mangaharap ka ng buhay sa mundong ito. Pero kung doon na lang nakafocus ang isip at buhay mo, trabaho, ipon, pera. Baka magulat ka, matanda ka na, naubos na yung lakas mo. Wala ka ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Magugulat ka na lang isang araw, matatapos na pala yung buhay ko. Anong ginawa mo? Kaya tama yung sinasabi dito But store up for yourselves treasures in heaven. Kasi yung mga kayamanan natin dito sa mundo, nananakaw. Diba? Nananakaw yan. Nasisira yan, nauubos yan. Pero yung kayamanan na iniimpok natin sa langit, mga kapatid, hindi kayang i-destroy, hindi kayang nakawin. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Sino dito yung nagkaroon na ng brand new car or brand new motor or house and lot? 'Di ba?
Mga dating pangarap mo, nagkaroon ka ng bahay, ng lot, nagkaroon ka ng kotse, ng motor, etc. Diba? Yun yung mga treasure mo. So, ang puso mo nandun. Masaya ka, lagi mo nakikita, you are very excited and all. Diba? Nandun yung puso mo. Totoo yun. Nandun yung puso mo. Kaya totoo yung, for where your treasure is, there your heart will be also. Ang problema, kapag masyado ka nang nakafocus doon, at nawawala na sa eksena ang Panginoon, na sa Kanya nang galing ang lahat ng meron ka. Yung bahay mo, ang ari-arian mo, yung lakas mo. Makakapagtrabaho ka ba kung hindi ka binigyan ni Lord ng lakas? Makakapaghanap buhay ka ba kung hindi ka sinustay ng Lord? Minsan nakakalimutan natin ng Diyos eh. Ang totoo sa Kanya nang galing lahat ng meron tayo. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Kaya mga kapatid, ang tunay na kayamanan natin sa langit. Mag-impok tayo ng yaman sa langit. Huwag na tayo magbilangan o magpataasan dito. Yes, mas mayaman sila sa atin. Yes, mas marami silang ari-arian sa atin. Pero ang tanong, kontento ba sila? Kasi tayo, kontento tayo. Bakit? Because we have Jesus. Amen? Kontento tayo eh. May Jesus tayo eh. Satisfied tayo sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, mag-ipon tayo ng yaman sa langit. Hindi man tayo magkaroon ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Hindi man natin maabot yung mga tagang pinapangarap nating sasakyan, pinapangarap nating village, 'di ba? Na doon ka magkaroon ng bahay and all. Kung ibibigay ni Lord, praise God. Pero kung hindi ibibigay ni Lord, praise God pa rin. Kasi kahit na anong mangyari, ligtas tayo eh. Makakasama tayo ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. If we have God, we have everything. Totoo. Makontento tayo. Makontento po tayo. So, ang Genesis, grabe, introduction pa lang yun. So, ang chapter po na ito ay nagpapakita sa atin that God relates to humanity, not only through power, but through promise as well. Ang Diyos natin ay nangangako. Nagbibigay siya ng pangako sa atin. So, konting insight and background lang sa Genesis chapter 9. So, ang covenant daw po is more than just a contract. It's more than a contract. It is a sacred promise initiated by God. And in Genesis chapter 9, alam nyo ba na si Lord, nag-establish siya ng covenant, hindi naman kay Noah, but with all living creatures. Alam nyo kung anong covenant na binigay ng Lord kay Noah? The rainbow. Isang bahaghari. Isang bahaghari. The rainbow becomes a sign, not for humanity to remember God, but for God to remember His promise. Mga kapatid, okay lang ipaalala natin sa Panginoon ng Kanyang mga pangako. Alam nyo, every time you pray, every time na nananalangin ka sa Panginoon, pwede mong ipaalala kay Lord yung mga pangako niya. Pwede mong sabihin sa Diyos, Panginoon, di ba sinabi mo po sa iyong mga salita, sinabi mo, Panginoon, na if we worship you, you will bless our food and water, and that you will take away sicknesses from among us. Di ba sinabi mo yon, Lord? Na kapag sinambakan namin, pagpapalain mo ang aming tubig at inumin, na
Tatanggalin mo ang lahat ng sakit at karamdaman sa amin. Diba sinabi mo yon, Lord? Pwede mong ipaalala sa Diyos ang kanyang mga pangako. Diba sinabi mo, Lord, sa Philippians chapter 4, verse 13, pangako mo, I can do all things through you, Lord. Dahil kayo po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya kapag may exam ka, kaya kapag may performance ka sa school, meron kang presentation sa trabaho, o kung may gagawin kang client deal, etc., sabihin mo sa Lord, Lord, sabi mo, I can do all things. Kaya ko to. Hindi ako magdududa sa pangako mo. Hindi ako magdududa sa mga sinabi mo sa akin, Lord. Kasi ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Incorporate the Word of God. Incorporate the promises of God in your prayer. Sabihin mo palagi sa Diyos for God to remember His promise. Walang masama doon. Walang masama doon. Oy, Ariza, God bless you. Do not, Ariza, mahal ka ni Lord. Okay? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tawagan kita mamaya, right after nito. Okay? Chat mo ako sa Messenger, Ariza. Okay? Chat mo ako. Nauna, chat mo na ako ngayon para makita ko agad, mag-pop up. Okay? Mahal ka ni Lord. Alam niyo po, ang self-harm ay hindi po kalooban ng Panginoon sa atin. So, I just want you guys to really surrender that to God. Okay? Ariza? Pag-pray natin. Okay? Pag-pray natin. I-chat mo ako. I-chat mo ako. Tatawagan kita mamaya. Sige mga kapatid, i-encourage lang natin saglit si Ariza from our community. Let's just encourage Ariza. Mahal ka ni Lord? Yes? Lalo sa mga OFW. Mga OFW. Come on, let us encourage Ariza. Nasa Africa siya ngayon. OFW rin siya. Yeah, pray. Amen. Surrender. Just give it to God. God loves you, Ariza. At hayaan mo na ang malakas na presensya ng Panginoon ang dumaloy sa buhay mo ngayon. I rebuke that spirit na nilalagay ng kaaway sa iyong isipan. I rebuke that in Jesus' name. Be free from the bondage of the enemy. In Jesus' name. Sa lahat ng mga OFW na nandito po ngayon or nagtatrabaho sa barko o malayo sa pamilya o nasaan man po kayo, God's best blessings for all of you. God's protection, God's peace, God's favor be upon you. Huwag po kayong sumuko. God has a wonderful reason why you are there. Okay? Dalangin ko po ang patuloy na pagpapalakas sa inyo ng Panginoon. Dalangin ko po sa lahat ng mga OFW, lahat ng mga malalayo sa pamilya, ang pagsama, ang kapayapaan, ang kagalakan ng Panginoon sa inyong buhay. Ang Panginoon ang inyong magiging sandigan. Ang Panginoon ang inyong magiging kasanggalang. Siya ang makakasama nyo. He is your shield. Amen? He is your portion forever and ever. In Jesus' name, I pray for all of you. Panginoon, ipanalo mo ang laban nila. Sila po ay nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ang panalangin ko, Lord, nasa malalayong lugar man sila, makilala ka nila ng lubusan. Magtiwala sila sa kaya mong gawin. At lunurin mo sila ng iyong pagmamahal palagi, Panginoon. God, may you bless Ariza, na ngayon ay nasa Africa. I pray for her, Lord. Please, hawakan mo siya ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit, Lord. Be with her, Lord.
Hayaan mo na ma-encounter po niya, Panginoon, ang iyong presensya. Huwag po siyang magmadali, Panginoon. Kusapin mo po siya. Pakalmahin mo ang kanyang puso't isipan. In Jesus' name. In Jesus' name. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon na may kamag-anak din abroad, may mga mahal sa buhay na nasa abroad, in Jesus' name, ang Lord ang mag-comfort sa bawat isa. In Jesus' name. Ang Diyos ang kumatagpo ng bawat pangangailangan. Kung meron man pong mga longing, namimiss, yung mahal sa buhay, yung nanay, yung asawa, in Jesus' name, kayo po ang yumakap sa kanila. Bigkisin mo po sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Salamat sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ariza, sige, tawag tayo mamaya. Okay, I'll call you later para maging maliwanag sa iyo at makapag-suggest din ako ng mga possible na pwede mong gawin. Okay? So, God bless. God bless, God bless. Amen, amen, and amen po. So, dako na tayo dito. Pagpatuloy natin, okay? So, number 1, first point. God blesses before He commands. God blesses before He commands. Amen. So, Genesis chapter 9 verse 1. Genesis 9 verse 1. And then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number. Genesis 9:1. Binless ng Lord si Noah at ang kanyang mga anak at sinabi, be fruitful and increase in number. So before God gives instruction to Noah, He gives blessing. Sarap naman nun. Pinagpala ka na agad ni Lord. Sabi ko sa mga intercessors kanina during our training sa Zoom, sabi ko sa kanila, you need to know your position. You need to know your stand. Kailangan alam mo na matagumpay ka na. Kasi kung ikaw ay intercessor at mananalangin ka sa pangangailangan ng iba at ikaw naman, ang pakiramdam mo, ikaw ay isang talunan, paano ka mananalangin? Kailangan alam mo yung stand mo. Kailangan alam mo yung posisyon mo. You are a child of God. You are destined to be victorious. Hindi ka talunan, kaya huwag kang lulugo-lugo. God blesses before He commands. Ang posisyon natin, pinagpala na tayo ng Diyos. Pinagtagumpay na tayo ng Diyos. God's commands flow from His grace. Amen? Biyaya po ng Diyos Biyaya ng Diyos. Kung bakit tayo pinagpapala. Kung bakit natin nakakayanan at nakakatayo pa tayo hanggang ngayon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. God empowers before He requires. God empowers before He requires. Alam niyo kung ba't nandito kayo ngayon? Ina-empower kayo ni Lord. Tine-train niya kayo. Kasi meron siyang ipapagawa sa ating lahat. Meron siyang ipapagawa sa atin. Siguro gagamitin ka niya para sa mga kaklase mo. Gagamitin ka niya para sa mga katrabaho mo. Gagamitin ka niya para sa pamilya mo. Kaya ka tinetrain ng Lord. You are not here to be entertained. You are not here para lang magkaroon ng knowledge. Kasi kung walang application, sayang. Kaya ka nandito, dinedevelop ni Lord yung relationship mo sa Kanya. Dinedevelop ng Lord yung faith mo. Pinapalalim ka ng Diyos para magamit mo yan
at makapag-share ka rin sa ibang mga tao at sabihin mo sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kaklase mo na mahal sila ni Lord. Magagamit mo yan sa church. Amen. I-empower ka ni Lord. Hindi ka isang talo ng Kristiyano. Hindi ka isang talo ng Kristiyano. Hindi ka isang tulad ng mga believer na parang pag nasa loob ng church, wow, taas kamay, wow, ganito, ganyan. Pero pag nasa labas, kamusta ang buhay? Buhay. Kamusta? Hindi tayo papayag na ganun lang po tayo. Gusto kang gamitin ni Lord eh. Gusto kang gamitin ni Lord. Ikaw na nanonood ngayon. Hindi ka nandito para manood lang. Hindi ka nandito para matuto lang. Nandito ka kasi may ipapagawa ang Diyos sa buhay mo. May ipapagawa siya sa'yo. You know what? Obedience is not a burden when we understand that it flows from blessing. Obedience is not a burden when we understand that it flows from blessing. Ang pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Okay? Ang pagsunod ay may kalakip na pagpapala. Pero dito, nakita natin, pinagpala na sila Noah. Pinagpala na sila Noah bago ibigay yung command na be fruitful and increase in number. Do you know that you are blessed tonight? Do you know how blessed you are tonight? Sabihin nyo nga sa sarili nyo, I am blessed. I am blessed. Sige, sabihin mo, blessed na blessed ka. You are so blessed. Number 1 pa lang, Bert. Hello, Bert. Amen. You are so blessed. More than you can imagine. Blessed na blessed ka. Tapos, susunod ka pa kay Lord? Diba? Blessed ka na, sumunod ka pa kay Lord, mag-uumapaw ang pagpapala sa buhay mo. Mag-uumapaw. Amen. You are blessed. We are blessed. Yes, may kulang pa rin. May mga kakulangan pa rin tayo. Yes, may mga hinahanap pa rin tayo. May mga longing pa rin tayo sa buhay. But still you are blessed. Why? You have God. You have Jesus. Sa isang relationship, pag meron Jesus, panalo. Pag magkakaibigan kayo, may Jesus sa sentro nyo, panalo yan. Sa mga mag-partner, sa mga mag-asawa, always put Jesus in the center of everything. Pag may Jesus sa gitna, mas matibay ang relasyon. Mas kinakaya. Amen. Praise God. So that's number 1. God blesses before He commands. Number 2. Hala, para kay Ariza. Human life is sacred to God. Ariza, nandiyan ka pa? Human life, ayan yun pa si Ariza, is sacred to God. Napakahalaga ng buhay mo, kapatid. Gusto ko sabihin sa'yo yan. Kahit na pinagtaksilan ka,
o kahit na parang pinaramdam sa'yo na wala kang halaga ng mga tao sa paligid mo, ang pagtingin sa'yo ng Panginoon iba. Mahalaga ka. Your life is very precious. Your life is sacred to God. Kaya ka siguro nandito at nanonood ngayon. Kaya ikaw mismo ay nakita mo ang live stream na ito kasi gusto kang iligtas ng Diyos. Gusto kanyang baguhin. Gusto kanyang pagpalain. Gusto kanyang pagalingin, gumawa ng himala sa buhay mo. Gusto niyang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Genesis chapter 9 verse 6. Genesis 9 verse 6. Sabi doon, whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed, for in the image of God has God made mankind. Sa wangis ng Panginoon po tayo Kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. In the image of God. Doon niya tayo nilikha. So even after the flood, pagkatapos ng pagbaha, humanity is still made in God's image. That's amazing. Diba? It's amazing. Na right after ng flood, na pwede naman lahat ng tao wipe out na lang, pero nag-preserve siya. Pinreserve niya si Noah at ang kanyang pamilya. So this establishes the value and dignity of every human life. Na ang bawat isang buhay ay mahalaga. Amen? Mahalaga ka sa Lord. Basahin natin yun. Matthew 10:29-31. Matthew 10:29-31. Allow me to read. Okay. Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Grabe. Sino mas mahalaga? Ang mga ibon, ang mga sparrows na ito? O ikaw? You are worth more than many sparrows. You have a worth. You are valuable. Di ba yung mga ibon, lumilipad sila? Sino nagpapakain sa kanila? Di ba ang Diyos? Ang Diyos na nagpapakain sa mga ibon. Nakakita na ba kayo ng ibon na balisa? Nakakita na ba kayo ng ibon na, naku, saan ako kukuha ng pagkain ko? Naku, paano ko papakainin yung mga inakay ko? Paano? Nagugutom na sila. Nakakita na ba kayo ng ibon may anxiety at depression? Wala. Kung paano pinapakain ng Diyos ang mga ibong ito, you are worth more than many sparrows. Napakahalaga ng buhay mo. Napakahalaga. Gusto ko sabihin sa inyo, ang buhay na meron ka ngayon, ang buhay na tinataglay mo ngayon
ay binayaran ng mapupulang dugo ng ating Panginoong Hesus. Yung buhay na ine-enjoy mo ngayon, merong isang Jesus na pinako sa krus dahil sa pagpapahalaga dyan sa buhay mo na yan. Kaya bakit hindi mo pinapahalagahan yung buhay mo? Sinakripisyo ng Panginoong Hesus siya nga eh. May paniniwala siya. Mahalaga ka. Kaya nagawa niyang ibigay ang buhay niya. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Ba't di mo pinapahalagahan yung buhay? Hindi ba parang nakakaano yun? Parang ang unfair? Na si Lord, binigay niya nga lahat sa'yo eh. Sana makita mo yung value ng buhay mo. Sana makita natin kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng Diyos. Napakahalaga mo. Napakahalaga mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sobra. Life matters deeply to Him. Life matters deeply to Him. So ito, ang ganda nito, no? Saktong-sakto, very timely. Very timely. How we treat others reflects how we honor the image of God. Or pwede nating sabihin, how we treat ourselves too. How we treat ourselves, how we treat others, reflects how we honor the image of God. How we treat ourselves, how we treat others, reflects how we honor the image of God. Thank you so much po. Sino yun? God bless you. Miss Jen, thank you. God bless you po. Amen and amen. To value life is to honor the Creator. Ganda nitong quotation na to. To value life is to honor the Creator. Yung pagpapahalaga pala sa buhay ay pagpaparangal din sa Panginoon. Ganda po, no? Yung pagpaparangal sa buhay ay pagpaparangal din sa ating Panginoon. So, pahalagahan mo yung buhay mo. Okay? Bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Kahit na ilang beses kang sirain ng mga tao, kahit na ilang beses kang durugin ng mga taong pinagkatiwalaan mo at minahal mo, kaya ka pa rin buuin ni Lord. Amen? Kayang-kaya pa rin niya. Kasi mahalaga ka. Mahalaga ka. Mahalaga ka. Mahal ka at mahalaga ka. Ganda. Mahal ka at mahalaga ka. Amen. Thank you, Scroll and Shop. God bless you. Grabe yung motivation na binibigay sa atin ni Lord tonight, ha? Very encouraged na ba tayo? May mga umiiyak na ba? Amen? Grabe pagmamahal ni Lord, eh. Ayan, Ariza, we are so happy for you. Alam mo, nangungusap sa'yo si Lord. Actually, sa ating lahat. We love you, Ariza. God loves you so much. Nakakaiyak. Tsaka very timely, di ba? Very timely yung itong topic natin. Intro pa lang, naiiyak na ako, sabi ni Honeybee. Hi. Bawat salita, tagos sa puso. Amen. Hello, Siler. God bless. Tagos talaga. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat.
So number 3 and the last. Number 3. God's covenant is based on His faithfulness, not ours. Okay, sige, maganda to. Grabe, ramdam ang sasalita mo. Amen. Amen. Sweet Noemi, God bless po. So Genesis 9, 11 to 13. Genesis chapter 9, verses 11 to 13. Sabi dito, never again will all life be destroyed by the waters of a flood. I have set my rainbow in the clouds. So ang covenant na ito depended on God's promise. Hindi ito patungkol sa dahil tapat si Noah. Naligtas siya dahil doon, dahil may pabor siya sa Panginoon. Pero yung covenant na sinasabi natin dito, itong promise ang pakikipagtipan, ay hindi dahil sa ginawa ni Noah. Ito ay dahil or nakadepende sa pangako ng Diyos. So the covenant depended on God's promise, not Noah's perfection. Okay? So the rainbow appears after the storm, not to deny judgment, but to declare the mercy of God. Gaanoon po kamahabagin ang Panginoon. So God committed Himself to humanity despite knowing our weakness. Alam nyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos, alam niyang magkakasala tayo. Alam niyang babagsak tayo sa kasalanan. Alam niya na tao lang din tayo. And we are so fragile. Kahit paulit-ulit nating sabihin na hindi na kasalanan, magpapalayo sa atin sa Diyos, etc., etc. But we are human. We are human. And as long as we are living in this corrupt world, magkakasala tayo. Magkakamali tayo, babagsak tayo. Pero salamat sa biyaya, habag at awa ng Diyos na hindi nagbabago. Meron ba ditong perfect? Meron ba ditong hindi nagkakamali? Hindi nagkakasala? Kaya nga kailangan natin ng Diyos eh. Kaya kailangan natin ng Panginoon kasi alam natin makasalanan tayo. Alam natin hindi natin kaya. And you know what? Church is not for perfect people, not for the righteous people. Ang church po is a hospital for the broken people. Kaya tayo nag-church. Dahil tayo ay sugatan. Kaya tayo bumupunta sa loob ng simbahan dahil alam natin kailangan natin ng Panginoon. Hindi dahil perpekto tayo. Hindi po dahil righteous tayo. Kailangan natin ng Panginoon kasi alam natin ang kakulangan natin kung wala ang Panginoon. Alam nating kulang tayo kung wala ang Diyos. Amen. Kahit alam ng Panginoon na mahina tayo, minahal niya pa rin tayo. So our hope is not in our consistency. God is still faithful even though we are faithless. Amen. So our hope is not in our consistency, but in God's faithfulness. Our hope is not in our consistency, but in God's faithfulness. Kasi tapat siya. Sino yun? Sino yung Jesus loves me and you? Ano yung pangalan mo kanina?
Nagpalito daw siya ng pangalan niya. Wow! Praise God. Gusto ko yan. Okay. Amen. Ate Ariza. I am so happy and blessed. Ganyan ang fighting spirit. Amen. Kanina si Ate Ariza, di ba talagang sobrang lugmok na lugmok. Pero ngayon, wow. Lumalaban. Nilalaban sa pananampalataya at panalangin. How, amen. So powerful. God bless, Maki. Wow, 200k likes. Praise God. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagtatap. Sa mga walang sawang nag-share at nagre-repost. Mag-join kayo ng community. Okay, bago tayo magkalimutan. Okay lang ba na mag-subscribe kayo sa YT? Okay, mag-subscribe kayo ngayon. Sige, I will give you time. Kasi gusto ko mabalikan nyo lahat ng mga lessons eh. Gusto ko mabalikan nyo lahat ng mga lessons. So, punta kayo sa YT Saglets. Balik kayo dito. Search nyo lang Harold Nicolas Cruz. Then subscribe. Gusto ko mabalikan nyo lahat ng mga lessons. From Genesis 1 hanggang ngayon, Genesis 9, naka-upload lahat. I-upload natin. Okay? So ito, i-upload ko rin to. Itong napakagandang topic natin ngayon. Panoorin nyo po. Pampatulog yun. Tama. Di ba kung wala naman kayong ginagawa, kung nasa bahay kayo, naglilinis kayo, i-play nyo lang yun. Makinig lang kayo. Punuin nyo yung sarili nyo ng salita ng Panginoon. Kaysa chismis, kaysa mga fake news. Di ba? Punuin natin ang ating puso't isip ng salita ng Diyos. Amen. Yan. Salamat. Itong 600 na nanonood ngayon, sana ay nakasubscribe kayo para mapanood nyo ulit at mabalikan nyo po ang lahat ng mga lessons po natin. Praise God. Yan, maraming salamat. Balikan nyo lahat dyan. Napakaganda po ng mga topics natin. Ay, magkakaiyakan talaga tayo. Sobrang ganda ng mga topics natin. Praise God. Maraming salamat. Thank you so much. Tama, naging habit na ang makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Punta lang kayo, Harold Nicolas Cruz, tapos punta kayo sa YT, Harold Nicolas Cruz, tapos subscribe lang doon. Libre naman lahat ng mga... Alam nyo, nakakatuwa or nakakatawa. Kanina may nag-chat sa akin, sabi niya, Pas, pwede bang mag-join kami sa group chat? Pwede ba ako mag-join sa group chat? Sabi ko, opo, pwede kayo mag-join. Tapos sabi niya, libre po ba? Sabi niya, wala naman pong babayaran po, no? Wala naman pong babayaran. Sabi ko, ay opo, lahat ng ginagawa natin dito, libre. Walang bayad to. Itong pag-share ko dito, itong pag-upload ko sa YT and all, I am doing this all for the love of God. Oo, yun. Kaya sa mga nagtatanong kung libre bang mag-join ng group chat at kung libre bang mag-join sa community, yes! Kasi ang boss ko si Lord. Amen? Si Lord ang boss ko dito. Siya ang nagpapasahod sa akin. Siya ang nagbe-bless sa akin. Okay? Kaya, yun. Libre. All for the love of God. Kahit yung pagtitrain natin sa mga intercessors and sa susunod sa mga kabataan, lahat yan ginagawa natin dahil mahal natin si Lord. So, meron tayong tinatawag dito na mga mission partners. So, ang mga mission partners, sila naman yung nakakatuwang natin. They are supporting financially, hindi sa akin, kundi para dito, sa community natin. Yon. So, praise God. Kaya, to God be the glory po. Nawa ay bigyan tayo pa ni Lord ng puso, desire, passion to really preach the word. Amen. Ayan. Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Praise God. Ayan. So, panoorin nyo po ha. Balik-balikan nyo po yung mga previous devotions po natin. Uploaded, updated po lahat.
Amen. Kayang-kaya yan. Magiging matatag ang ating pananampalataya. Ako po, I started when I was 17 years old. Okay? 17 years old po ako nung time na makakilala ko kay Lord. And now that I am 32, ilang taon na yon? 17, 27, 15 years in the making. Bago ako maging ganito ngayon. 15 years. Okay, KB pa ako noon. Nung nagsimula ako, batang-bata. Diba? Yes po, single. Baka may kilala kayo na nabiro lang. So yun, di ba po, mga kapatid? Huwag mong madaliin. Darating din yan. Kung gagamitin ka ni Lord, gagamitin ka niya sa tamang oras, sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang platform. Gagamitin ka ni Lord. Amen? Calling siya. Tama. Kasi kung ito gagawin nyo to, hindi kayo yayaman dito. Hindi kayo yayaman. Mayaman kayo sa langit kasi ang daming mga kaluluwa eh. Ang daming nakakilala kay Lord araw-araw. God bless Lynn. God bless sa nakita sa x-ray mo. Amen. I pray na maging maayos lahat, tunawin ng Panginoon. Alam nyo ba, nakausap ko yung mother ko nung kahapon ba yun? Nakausap ko si mother. Meron siyang something sa parang bato sa abdo ba yun, ma? Bato sa abdo. Tapos parang kailangan daw operahan kasi sumasakit, blah, blah, blah. Pero ngayon, I don't know, tama ba? Hindi ko alam kay mother eh. Parang nawala daw something. Parang hindi na rin sumasakit. Pero gusto kong itanong sa doktor kung nawala na ba talaga yung bato and all. So it's a miracle kung mangyari yun. It's a miracle. Yon. So may bato siya sa abdo, something. Parang gallstone ata. Eh sabi niya kahapon na wala na daw eh. Hindi ko alam. So gusto ko malaman. Tatanungin ko siya. So, kayang gumawa ng himala ng Lord. So, I pray tunawin ng Panginoon sa kapangyarihan in Jesus name, sa kapangyarihan niya. Tunawin in Jesus name lahat ng mga bato, ng bukol, lahat ng abnormalities sa iyong katawan sa oras na ito. In Jesus name. Kayang gumawa ng himala ng Panginoon. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name, you are healed. Panginoon, tunawin mo ang mga bukol, ang bato, sa gallstone, sa kidney, whatever abnormalities or nagmamalfunction sa aming katawan, mula ulo hanggang talampakan, Lord, padaluyin mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung meron mang nakakaramdam sa inyo ng sakit sa anumang parte ng inyong katawan, let there be an instant healing right now. Let there be an instant healing. Mawawala yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Lagnat, ubo, sakit ng ulo, sakit ng katawan. In Jesus' name, you are healed. Amen. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Panampalatayaan mo, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Amen and amen. Praise God. Same sa mother ko na sa na prayer ko before check-up niya. Oh. Nice. Amen. So, yeah. God's promises stand firm even when human hearts fail. Mananatili po ang mga pangako ng Diyos. Kahit maraming kabiguan tayong pagdadaanan. Alam niyo, sabihin ko na yung katotohanan. May mga time na mabibigo natin si Lord. May mga time na mabibigo natin siya. May mga time na panghihinaan ka ng loob. May mga time na mahuhulog ka sa kasalanan. May mga pagkakataon masusugatan natin ang puso ng Diyos. But I love this. That God's promises stand firm.
Salamat sa Lord, no? Kasi yung mga pangako niya hindi nagbago eh. Tayo kasi mabilis tayo magbago. Mahal mo si Lord ngayon, bukas maglalamig ka, bukas hindi, maging busy ka and all. For sure, dito sa TikTok, platform na live stream natin, marami dito nagsimula. Marami nagsimula. Pero hindi lahat nagpapatuloy. Kaya kung kayo, yung isang taong nagsimula nung una, the very first time that you tune in, at hanggang ngayon nandito ka pa, salamat sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa buhay mo. Kasi hindi ka bumitiw. Diba? Simula nung unang beses na nanood ka dito, kasi yung iba siguro, may nangyari, maraming mga nangyari sa buhay nila and all. Hindi naman natin sila masisisi. Diba? May kanya-kanya tayong mga buhay at hindi ko hawak yung buhay nyo. Ako ay tagapagpaalala lang, tagapagturo lang, pero hindi ko kontrolado ang mga mangyayari sa buhay nyo. Kayo ang magdedesisyon kung ano ang tatahakin ninyo. Magpapatuloy ba ako o hindi? So praise God. To those people, since day one, nanonood kayo dito hanggang ngayon, nandito pa rin kayo, purihin ang Diyos sa buhay nyo. Jamzon, nandito ka na ba simula July 28? Nandito ka na nun? Wow! Jamzon! First honor. Si Ate Rose din. Praise God! Saang lugar ka nga, Jamzon? Hindi ka madalas kasi nagko-comment eh, no? Anong pangalan mo? Nagkakausap ba tayo sa Messenger? Since August. Ayan, di ba? August 15. Tandang-tanda nyo pa, ha? That's nice. Praise God. So talaga naabutan nyo, di ba? Nung time na yon, naabutan nyo yon na 100 lang yung followers, 100 plus. Tapos sa loob ng 5 buwan, tiga Ilocos. See you sa Ilocos. Pinagpunta ako dyan, Jamzon. August 8, August 19. Yeah, maganda na alam nyo kung ano kayo nagsimula. Wow. 200 lang naabutan nyo, di ba? Oo, record-breaking kahapon, nag-800 tayo. Wow. Sige, punta ako dyan sa Ilocos. At mga kapatid nga pala, nalimutan ko sabihin, may motor na po ako. Yan. Palakpakan natin si Lord. May motor na ako. Installment lang ngayon. Hindi ko kaya ng cash. So, hulug-hulugan lang siya. So, yun. Makakapag-drive-drive na tayo sa mga malalapit na lugar dito. Ganyan. Praise God po. So, may natanggap akong blessing noong December as Barangay Kagawad. So, yun yung ginamit ko pang down ng motor. Tapos yun. Praise God! Nakakatuwa si Lord. Kaya, kita-kits. Okay? Mag-drive tayo. Brum-brum. Gagawa na tayo ng riders. Heart-to-heart riders. Let's go! Heart-to-heart riders. Yeah, soon. Kung loloobin ng Panginoon sa sakyan, amen. So, lagi niyo ako isama sa panalangin. Okay? So, lagi niyo ako isama sa prayers. Yeah. Amen. Gusto ko din yun. Makikipag-connect din ako sa mga Bible suppliers kasi gusto ko rin magpamigay sana ng Bible. Pangarap ko yun. Makapagpamigay ng Bible. So, pag-pray natin, ha? Tapos yung niche music, pasama rin natin sa prayer yon. Okay? Okay, Ariza, di ba Pandi ka, Ariza? Pag uwi mo dito, pupuntahan kita sa inyo, malapit ka lang sa amin. Okay, sige. Hintay kayo pag uwi mo, Ariza. Okay, so yun. Ay, shout out dyan na nasa labas. Pasyal ka. Papasyal ako sa inyo, Tita Marlene. So, conclusion na po tayo. Sige po, Ate Cheng, let's go. NLT, nasa ano po ata to sa online, nasa 3,500.
itong Life Application Study Bible. Sige po, basta pag aalis ako, sasabihan ko kayo sa GC para malay nyo, madaan ako sa inyo, di ba? So, yun. Opo, conclusion na, Ate Vel. I-upload ko na lang po sa GC. Ayun. So, for our conclusion, praise God. So, Genesis chapter 9 reminds us, ito yung reminder sa atin ng Genesis chapter 9 for our conclusion. So, God begins again with blessing. Chat lang kayo sa akin para makapag-join kayo sa group chat. Human life remains sacred and God is faithful to His covenant. God begins again with blessing. Human life remains sacred and God is faithful to His covenant. Messiah in me, hindi pa. After nito, tsaka pala ako magdi-dinner. Okay. So, God begins again with a blessing. Human life remains sacred. And God is faithful to His covenant. Amen. Bea, tigasan ka. Puntahan kita. Puntahan ko kayo. Ayun. So, every time po na nakakita po tayo ng rainbow, no, we are reminded na God's judgment po does not have the final word. Or judgment pala. We are reminded that judgment does not have the final word. Mercy does. So, ang tunay po na ibig sabihin po ng rainbow ay yung covenant po ng Lord na yon. Okay? Covenant ng Lord yon. So, the next time na makakita kayo ng rainbow, ibig sabihin po ay covenant po yan ng ating Panginoon. Amen. There's always a rainbow after the rain. Yes. Pastor, ano po ang verse of the year mo po? God's promise of the year. Sa akin, maraming binigay sa akin si Lord. Pero ang mga pinakatumatak talaga sa akin is yung sa Joshua chapter 1 na you will lead these people. Ano bang hanapin ko yon? Joshua chapter 1. Ayan. Joshua chapter 1 verse 6. Sabi doon, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So yun, para sa akin dito sa community talaga, to lead all of you. To lead all of you. Magkaiba yung sa morning at sa evening. So dire-diretso yan. So bukas, kung Genesis 9 ngayon, bukas na umaga, Genesis 10. Yun, iba-iba po. Ayun, so every time we see a rainbow, we are reminded that judgment does not have the final word. Mercy does. Yan. Nalagay ko po sa comment section. So ang covenant po dito sa Genesis 9, it points forward to a greater covenant, sealed not with a rainbow but with the blood of Christ. So for our final quotation, final words, the God who judges is also the God who promises. And He never breaks His word. Hindi kailanman sisirain ng Diyos ang kanyang mga pinangako sa iyong buhay. Kung anong sinabi niya, ito ay kanyang gagawin at tatapusin ng may katagumpayan. Purihin po ang atin pong Panginoon. At dito po nagtatapos ang atin pong evening devotion para sa Genesis chapter 9. And tomorrow po, magkita-kita ulit tayo para sa atin pong morning devotion, Genesis chapter 10. Okay? Silipin natin. So, ang Genesis chapter 10, mga descendants. Okay. So, mga descendants po ito. So, descendants ni Japhet, ni Ham, at saka ni Shem. Yun. So, doon sa descendant
ni Shem nanggaling ang angkan ni David. Okay? At sa lahi naman ni David nanggaling ang lineage ni Jesus. So dito yon kasi naubos na yung mga tao, di ba? So Shem, Ham, Japhet, mga anak ni Noah. So kay Shem nanggaling yung lineage na yon, doon yung kay David hanggang kay Jesus. Ayun. So yun po, mga kapatid, maraming salamat po. Ay, yes, we have grounding session tonight. Kaya wag mo na kayong aalis. Okay? So sige, mag-pray muna po tayo. Then after that, ay grounding session na. Huwag kayong aalis. Sino dito mga bago? Yung mga first time makakapag-grounding session? Meron ba? Okay, marami rin. Okay, so, nako, huwag kayong aalis. Do not miss this. Okay, grounding session. Mamaya, malalaman niyo yung grounding session. Amen! So, praise God dahil meron po tayong Diyos na nakikipagtipan, the God who makes a covenant. Shall we close our eyes? Shall we bow down our head? And let us all feel the presence of God. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. Salamat po dahil sinamahan mo kami. Salamat, tinanggal mo lahat ng takot, mga pag-aalala, kabigatan. Salamat, pinalitan mo ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Salamat, napakadaming pwedeng ipagpasalamat. Tinuruan mo kami, natuto kami, naranasan po namin ang iyong kalapitan. And tonight, Panginoon, ang dalangin ko po, ang patuloy mong pagsama at paggabay sa lahat ng mga nandito nanonood, mga members ng Heart to Heart community and their family. I just pray, Lord, whatever the desires of their hearts, whatever, Lord, ang pangangailangan po nila, nandiyan po kayo. Buhay kang Diyos. Gumagawa ka ng himala, Panginoon. Create and recreate, Lord, sa kanilang mga buhay. Gumawa ka ng himala, gumawa ka ng pagpapala, at ibuhos mo sa bawat isa. Whatever it is that they need, Lord God, healing, blessing, prosperity, financial breakthrough, pagpasa sa board exam, pagkakaroon ng trabaho, Panginoon, paghimala, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, kung meron silang PCOS, kung meron silang diabetes, heart problem, kidney problem, lung problem, Lord, or maybe they are suffering from anxiety, depression, o hindi magkaanak. Panginoon, ang lahat ng ito, lahat ay kaya mong gawin. Maging ang mga sirang relasyon, Panginoon, kahit thyroid, amen, in Jesus' name. Cancer, in Jesus' name. Lahat ng ito. Or kung meron silang cyst, Panginoon, bukol, I don't know. Pero lahat kaya mong gawin. Alam mo ang sitwasyon ng mga taong ito at pinapanalangin ko po sila. Maghari ka. Maging ang chickenpox ni Ate Abby, in Jesus' name, lumbar stenosis ni Aitum Toonam, in Jesus' name, I pray for all of them. I pray for all of them. Let your healing, miracle, divine favor flow from the throne and touch these people. Even tuberculosis, blood infection, I pray. High blood acid reflux, ubo, sipon, lipoma, yes, psoriasis, in Jesus' name. TB sa spine, all of these sicknesses, name or unname, you have the power to heal. You have the power to heal. Pwede bang i-claim mo yung kagalingan mo sa oras na ito? Pwede bang sabihin mo sa Lord, Lord, tinatanggap ko po ang kagalingan. I am healed by the stripes of Jesus. I am healed from this sickness. I am healed, Lord, dito sa pinagdadaanan kong ito. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Bigyan mo po kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. Katiwasayan ng kaisipan, kapanatagan ng kalooban, kaligayahan, kagalakan. Punuin mo kami, Lord, at ng iyong Espiritu Santo. In Jesus' name. Salamat. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat isa, ang aming pamilya,
ang aming hanap buhay, ang pagtatrabaho, ang lahat-lahat sa amin, ang health namin, Lord. Palakasin mo po kami physically, in all aspects of life, Lord. Bless us holistically, Lord. Maraming salamat. And whatever unspoken prayer requests, may mga panalangin man po kami hindi nabanggit, but you know everything. And let your perfect will be done. Salamat. And we entrust everything unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.